pagkagising ko, may chat na nga ito sa aking si Alilin na bumili na nga raw kami ng uulamin namin ni Sainel. May iniwan nga raw siyang pera doon sa Dora Box kung sakali nga raw na gusto naming bumili ng isda. Pero kako, ayun na nga lang nando doon sa rep ang aking lulutuin dahil dadalwa naman kami. Ang plano ko nga nung una, ipagprito nga lang ito si Sainel ng 2 piraso nga ng gahit nitong manok. Tapos ako hirap na hirap pa nga sa pagbabaak nito at hindi pa nga siya nakachap-chap. Dahil nung time na namili nga sila sa Pure Gold ay mag-uuwian na nga raw, closing time na, kaya naman hindi na nga nila ito napatadtad. Bali ang kukuhain ko nga lang palang parte muna dito sa manok ay yung 2 niyang hita at pati nga yung part na may thigh part. At syempre hatiin ko nga lamang yan sa gitna dahil nga ang gusto natin ay yung kasing laki ng Chicken Joy ng Jollibee. Ngunit habang nagtatadtad nga ako nitong mga manok ay nabanggit nga sa akin ni Tala na wala nga raw si Sainel dahil sumama nga raw sa dagat at alam nga raw yun nung ina. Ay kaya pala kako ay kanina ko pa hinahanap ay hindi nabalik dito sa bahay. Dahil ako nga mga Mars ay tanghali na nga gumising kung kahit ako na nga lang ang natira nga dito sa bahay. Kaya naman habang tinatadtad ko nga yung mga manok ay kako ay dadagdagan ko na nga ito at ito na nga lang ang uulamin namin mamayang gabi. Bali imamarinate ko nga muna itong manok at maglalagay nga lang ako dito ng paminta, kaunting betchin at kaunting patis. Tapos bigla ko nga rin naisipan na maglagay nga rin dito ng kaunting asukal. At pagkatapos ay nimekos-mekos ko nga lang itong mga Mars para nga matunaw yung ating mga sangkap na inilagay. At nang mahalo ko ito ng maayos ay tinakpan ko nga muna at ang balak ko nga ay dito na nga lang ito sa kusina ilagay. Pero bigla nga nagbago ang isip ko at kako ay dito na nga lang sa rep ilagay. Pero sana talaga hindi na nga lang nagbago ang aking isip. Dahil nung ilagay ko nga ito sa rep ay medyo sikip nga kaya naman nilipat ko itong alak sa baba. Pero ng shoot ay hindi ko na iayos yung pagkakalagay ko nung alak kaya ayun mga Mars na basag. O diba ang malas nakapag-abono pa? Gago! At makalipas lamang ang kalahating araw ay ito na nga ang oras na dapat ko nang lutuin itong aking fried chicken na mala Jollibee. Bali naghanda lamang ako dyan ng kaunting cornstarch, kaunting harina at naglagay lamang ako ng pampalasa. Tapos bigla ko nga din nakita na meron palang crispy fry na available dito kaya naman hinalo ko na nga dito at mabuti na nga lang at di pa rin ako nakakapaglagay ng asin. Bali meron pala kami ditong used oil kaya naman yun na lang din ang aking ginamit at dinagdagan ko na nga lang ng kaunti. Dahil yung gamit nga naming mantika ay chicken din naman ang iniprito kaya naman kako ay dito na laang para nga hindi nga aksayado sa mantika. At wag na nga pala kayong magtaka kung bakit nga medyo maitim itong sabaw nitong aking ni marinate na chicken. Dahil nagdagdag nga ako dyan ng kaunting oyster sauce kanina at hindi na nga yun napasama sa video. At syempre bago nga natin ito iprito ay kailangan ko nga munang i-coat ito dito sa ating mga harina. Bale sinigurado ko nga lamang na talagang malalagyan nito ang lahat ng bahagi nitong mga karne. Hanggang doon nga sa kasulok-sulukan ng mga balat niya. Dahil ayon nga dun sa aking napanood ay ito nga raw ang sikreto kung paano maging malutong ang ating mga fried chicken. Bale, inulit-ulit ko lamang ang proseso hanggang maubos ko nga itong 6 na piraso ng manok na aking ipiprito. At syempre nang matapos ko ang lahat ng iyon ay tamang-tama nga na mainit na din itong ating mantika na sinalang kanina. At dahil napakalaki nga ng pagkakahiwa ko dito sa ating mga manok kung kaya 3 piraso nga lang ang kasya dito sa ating lutuan. At syempre pagkatapos, inintay ko lamang na medyo mag-golden brown nga itong ating mga pinipritong manok at inahon ko na nga rin. O diba, itsura pa lang mga mare ay mukha na nga siyang malutong. Ano pa kaya mga mare kung matitikman nyo nga itong aking fried chicken? At habang ako nga ay nagpiprito nitong ating panghuling fried chicken ay bigla ko ang naisipan na gumawa ng sabaw. Dahil kako ay parang nakakalungkot ngang kumain kung wala man lang mahihigop na mainit na sabaw. Kaya naman habang nakasalang yung aking mga pinipritong manok ay nagpasya na nga akong simula na baltan nga itong mga carrots na isasahog ko nga dun sa aming sabaw. Bali maliliit na hiwa lamang ang ginawa ko dito dahil nga sa soup lamang natin ito ilalagay at ang dapat nga ay yung maliliit lamang. At tamang-tama nga na pagkatapos ko dito sa mga carrots ay aahunin na nga rin itong mga fried chicken na sinalang nga natin kanina. At pagkatapos ay sinalang ko na nga rin itong kawali na ating paglulutuan ng soup at naglagay na nga rin ako ng kalahating tabo ng tubig. At syempre hintayin lamang natin kumulo yung ating isinalang na tubig. At syempre ginayat ko nga muna itong sibuyas na ating gagamitin dito nga sa ating sabaw na lulutuin. Bali 4 na sibuyas nga pala ang ginamit ko dito dahil nga itong sibuyas natin ay ito yung mga Tagalog kung kaya talagang napakaliliit. At bukod sa ron ay talagang kuhang-kuha nga yung inis ko nitong sibuyas na ito dahil nga napakahirap balatan. Pagkatapos ko sa paggagayat ng sibuyas sa saktong kumukulo na nga rin itong sinalang na tubig natin kanina kung kaya't inilagay ko na nga itong mga ginayat nating mga carrots. At syempre pati yung sibuyas ay inilagay ko na rin. Bali gagamit pala ako dito mga mare ng 2 piraso ng itlog at babatihin ko lamang ito ng maayos. So kumukulo na nga yung ating nakasalang ay dito ko na nga inilagay itong ating crab and corn na soup ng Knorr.
Pero mga mare, kung hindi naman available sa inyong bahay yung ganito, ay pwede naman kayong hindi maglagay. Dahil pwede namang nor cubes yung ilagay nyo, pwedeng chicken, pwedeng beef, pwedeng shrimp, depende sa kagustuhan nyo. Mga oras na ito ay medyo kinakabahan pa nga ako dito dahil yung ating inilagay kanina ay nagbuo-buo. Pero sabi nga ni Ali, haluin ko nga lang daw at matutunaw din nga yan maya-maya. At syempre meron din pala ako ditong dahon ng sibuyas dahil nga ready ako mga Mars. Dahil di ba nga itong si Ali ay nagpaso kung kaya't galing nga siya sa bayan, kaya naman ako ay bumili nga siya ng dahon ng sibuyas dahil nga may paggagamitan ako. Dahil pag nandito nga ako sa kanila ay ako nga ang nagdidesisyon at hindi nga siya pwedeng makialam, ganon. So ayun, yung itlog na nga lang ang kulang dito sa ating mga sangkap, kaya naman ilalagay na natin. Bali ganyan mga mare ang gagawin nyo para nga hindi mabuo-buo yung itlog na ilalagay nyo. O diba, napakasarap ng tignan mga mare. At yung mga ganyang soup ay sa mga restaurant nyo lang talaga makikita. At hindi ko naman talaga akalain na napakadali lang pala magluto ng ganitong sabaw. Pero paalala ko lang mga sis na hindi na ako nagdagdag ng kahit na ano dyan. Dahil yung crab in corn nga na inilagay natin ay meron na nga yung lasa. So ayun, luto na yan mga mare at kakain na nga kami. Bali ngayong araw ay may bisita na naman nga pala kami. At talagang napakagaling nga talagang tsumempo nitong mag-asawa na ito. Pero sa bagay, kapag nga ako'y nandito lamang, saka nga lang talaga meron ng pagkain dito ka na Ali. Dahil nga hindi talaga ito kumakain pag wala nga ako dito. Dahil itong si Ali ay gustong kumain pero ayaw magluto. O sige na mga Mars, kumuha na rin kayo dyan ng pagkain at sabayan nyo kaming kumain.